Aprubahan ba, mag-overnight ba ang mga senador? Sina Senate President Right Worshipful Tito Sen. Ang report nila kay Raymond Lakay ay emergency power sa Pangulo upang bawasan ng excise tax sa langis sa aprobahan ngayong araw. Detalye sa report ng RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Ms. Jackie Mayor, nagbigay katiyakan si Senate President Vicente Tito Soto III na maaprobahan ngayong araw ang panukalang batas na naglayong bigyan ng emergency power ang Presidente upang suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Iti kasunod ang isinagawang All Senators Caucus kahapon matapos matanggap ang bersyon ng Kamara de Representantes sa kahalintulad na panukala. Kasunod dito nang natanggap na certification mula sa Malacanang na nagsasad na isang urgent bill ang panukalang batas dahil sa krisis sa langis dulot ng giyera sa Middle East. Sabi ni Soto dahil certified urgent bill, ito ay diretso ang kanilang approval mula sa second reading patungo sa third and final reading. Batay sa panukala na inendorso ng Senate Committee on Energy, mahigit na inisponsora naman ng 10 senador, tatapyasan o sususpindi ng excise tax sa langis kapag sumampa sa $80 per barrel sa world market at magtuloy-tuloy sa loob ng isang buwan. Agad din namang ibababa o ibalik ang excise tax kapag bumaba na sa $80 per barrel ang langis sa world market. Sabi ni Senador Pia Cayetano ng Senate Committee on Energy, kapag ito'y maging batas, ay mababawasan ng 6 na piso ang kada litro ng diesel at 10 piso naman sa gasolina. Bagamat sabi ni Senator Francis Kiko Pangilinan, kailangan pa rin itong sabayan ng social services program ng gobyerno gaya ng fuel vouchers at cash subsidy, hindi lang sa transport sector kundi isama yung mga magsasaka at mga mangingisda. Raymond, Samantalang, Mayor, wala bang kulutilya doon sa ibibigay ng emergency power sa Presidente? Katulad itong sinasabi ni House Deputy Speaker and Congressman Raymond Democrito Mendoza ng TUCP na sinasabi sa under Republic Act number 849 or yung Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Ang sinasabi niya rito na sa ilalim ng Section 14E, the President in times of national emergency when the public interest so requires, the Department of Energy may, during the emergency and under reasonable terms prescribed by it, temporarily take over, ayan, or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. Wala bang kulatilyang ganyan? hindi ko pa nakikita yun, Mayor, pero ang problema nga, di ba, narinig ko na pag-uusapan in the past yan, pero ang problema is, kailangan mo ding magdeklara na nasa emergency ang ating bansa. Yun lang. Parang hindi siya automatic kasi, Mayor, na hindi naman pwedeng kung gusto mo lang sabihin mo, emergency na to. Yung ba parang gano'n. Kailangan din ng declaration of emergency. Yung yung mga ating naririnig na pinag-uusapan. At pero titignan natin kung paano maghihimay ito, Mayor, ngayon. At dito nag-usap-usap sila kahapon, medyo mahaba yung pag-uusap ng mga senador bago sila bumalik sa sesyon. At ito na nga, naisa lang na to sa sponsorship kagabi. At within today, second and third reading, Mayor. Ayan, sana maaprubahan ka agad. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ibanggitin ko rin lang, Mayor, dahil sinabi mo, nandyan yung mga taga-Philippine Army, 57 senior officers ng AFP ang sasalang ngayon sa Committee on Defense ng Commission Appointment, 7 Major Generals, 11 Brigadier Generals, 32 na Colonel at 7 Captain ang haharap ngayon sa Commission on Appointment. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas.